Good morning guys, saka sa buong Pilipinas, sa buong nanonood. Salamat kung isa ka sa nanonood, paki-subscribe na din. Salamat sa suporta. Gusto ko lang i-share yung tungkol sa lumalalang baha sa atin ngayon. Supposedly, hindi naman talaga natin dapat masisisi yung presidente dahil baha yan natural calamities, dumadating na din yung worst situation ng sinasabing epekto ng climate change, di ba? Alam naman natin ng climate change. Dapat buong mundo yung mag-act niyan. Pero ang hindi ko lang nagustuhan sa nangyayari dahil lumubog yung naga, saka hindi lang naman ang naga ang lumubog, marami din kahit yung mga kalapit. Kahit yung Batangas, marami din ang nasalanta doon. Ang pinagyayabang kasi ng presidente yung sinasabi niyang flood control, which is di ko alam kung anong nangyari, bakit. Pero kahit ano namang ganda ng flood control mo kung ganun kalakas yung ulan, wala din, di ba? Ang dapat nilang ginawa nila, dapat yung preparation bago pa dumating yung bagyo. Tulad hindi naman kahit hindi tulad nung ginagawa ni former President Duterte, pero dapat may sariling touch yung Marcos administration para mapunuan. Alam mo yun, kahit tanggap naman kasi ng tao na gano'n na yung baha na yun wala na tayong magagawa dun. Kasi pag once na naningil na yung kalikasan, mahirap. Lalo na alam mo yung situation ng bansa natin, nasa archipelago tayo Kalat-kalat. Saka alam mo yun, mga islands, halos islands lang tayo. Kaya ang tendency, pagka tumataas yung level ng tubig, talagang may lulubog at lulubog. Hindi natin maiiwasan yun. Hindi natin mapipigil yun. Kahit anong gawin natin. Kahit sabihin na natin na may mga sinasabi na iba kasi walang magandang plano, walang magandang, alam mo yun, pang long term na, oo, sabihin na natin, kung mayroon mang pang long term na para sa flood control, makakatulong yun. Siguro hindi para hindi mag-worst. Pero babaha at babaha pa rin sa Pilipinas. Tanggapin natin ang katotohanan, babaha at babaha. Ang problema ngayon ganito. Oo nga, sabihin na natin babaha at babaha. May programa ng flood control. Ang problema, paano ginastos yung pundo? Yung mga flood control ba na ginawa nila? Worthy ba yun? Totoo ba? So, parang may mali Alam mo yun, ang dami-daming iniimbestigahan sa Senado, sa kamara natin, sa congressman, mga iniimbestigahan, pugo, drug war, para lang nagiging political circus na yung sistema. Hindi nila nakikita yung pangangailangan ng tao. Alam mo yun, dapat iniisip mo, dapat kayong mga congressman, nag-uusap kayo, ano bang problema ng Pilipinas? Ganito dapat. Parang alam mo yun, ang sarap lang agawin ng pwesto nila. Saka, mag-uusap tayo ng mas may sense, yung hindi, alam mo yun, hindi kayo namumulitika, hindi kayo nagre-revenge, alam mo yun, ang iniisip nyo yung tao, yung araw-araw, yung makakatulong sa tao. Kung ganun sana, sa bagay, panaginip na lang natin kung mangyari man yan o hindi, diba? Pero dapat iwasan talaga dyan sa Kongreso, na alam mo yung mapunta sa mga taong alam mo yung iniisip yung bulsa lang nila. Hindi naman ako sa parang nag-aakusa na may nagnakaw or ano. Pero
yung mga questionable na yun, na flood control, syempre, alam naman natin, hindi naman tayo bata na para utuin, para sabihin na walang nangyayaring kababalaghan dyan sa pera, 'di ba? Kaya dyan sila nakakakulimbat ng mas malaki kasi nga wala, hindi yan pansinin eh. Ang problema napapansin dahil sa baha na dapat unang-una ano yan, unang-una hindi man makapag-control pero ma-prevent man lang kahit konti. So, yun ang pinaka-issue ko ngayon. Parang sana naman maisip ng mga nasa tao dyan na huwag mo na unahin yung politika. Unahin mo na yung kapakanan ng tao. Saka sana naman nagagamit ng maayos yung pundo natin. Grabe. 61 billion only for Bicol. Isipin mo yun. Walang pagkakaisa. Puro flood control. Meron sa yung DNR, merong flood control. DPWH may flood control. Lahat ng congressman may flood control. Alam mo yun, walang konkretong sistema, walang master plan, kumbaga. Ano pa yung narinig ko? Ang sabi ng DPWH, wala daw sila pundo para makabili ng mga backhoe na pang dredging para dun sa mga mabababaw na sapa, di ba? Magkano lang yan? Wala pang 1 billion yung alaki-laki ng pundo. Wala pang 1 billion yung isang backhoe na yan. Magkano lang yung isang backhoe? 35 million. Just 35. Sabihin na natin 100 million. Oh. Kahit bumili pa sila siguro ng ng 10. Di ba? 1 billion, 10. Ang dami mo nang mapapaglalagyan. Backhoe. Kaya lang, ang mga nakaupo, lahat iniisip, pagkakita pa lang na mayroong budget, ang iniisip kung paano na sikwatin. Kung paano mapupunta sa bulsa, saka magiging mga magagarang sasakyan, saka magagarang bag. O di ba? Ay, alam niyo na sino yung pinapatamaan ko diyan. O di ba? Di ba Congressman Q? Sa si Pastor Abante, di ba? Ang gagara ng mga sasakyan, boy. Relo, Cinturon, Hermes. Oh, asan ka pa? Diyos ko. Ang nangyayari kasi nagsiserkos-serkos sila dyan, lalo na ngayon yung Tuwadcom, di ba? Tuwadcom. Quadcom ba? Tuwad. Loko-loko din kasi itong mga ibang mga vlogger eh. Sinasabi Tuwadcom daw. Pero Quadcom yata, di ba? May first state dyan sa mga Quadcom na yan. Parang may mali. Unang-una, hindi mga abogado yung may hawak. Di ba? Pangalawa, sinasakop na nila lahat. Sila na yung abogado, sila na yung husgado, sila na yung investigasyon, sila na yung NBI. Alam mo yon. Saka, saan ka nakakakita? Mag-interrogate ka in aid of legislation, tapos sabihin mo, sinungaling! Di ba? Sige, natatawa ako kay Akop eh. No? Alam mo yun, paano pala kung may bayag yung pupunta dyan, tapos sagutin ka, ano gagawin mo? Di ba? Kasi alam naman nila, mako-contempt sila, sagutin ka ng balagbag, hindi mapahiya ka, ano gagawin nyo? Pa-edit nyo dun, patanggal nyo dun sa secretary. Papatanggal nyo yung yung video. Malamang, ganun yun, bago i-out. Diba? Parang pangit lang. Sisigaw-sigawan mo yung tao na inimbita mo, ginawang mong resource person, tapos iko-contempt mo, tapos ikukulong mo. Pag tinatanong mo, sumagot sila, hindi mo gusto yung sagot, kasi alam mo na yung sagot. You're lying! Oh! Ay, ang sarap, diba?
Ayun, napapahaba na yung ano. Nanggigigil ako sa gobyerno. Grabe. Ang sarap lang. Banggang gusto ko tumakbo eh. Tumakbo yung paikot lang sa oval dun sa dulo. Your Mobit Rider. Eh paano yan? Nanggigigil na lang tayo. Magsishare-share na lang tayo nito ng sistema. Alam mo yun. Para lang, siyempre, nagbabayad ako ng tax. Kayo, lahat nagbabayad kayo. Lalo ng mga OFW. Tapos makikita mo ganyan lang yung nangyayari. Nagsiserkos, nag-aaway-away. Eh magkano kaya yung bayad dyan sa kanila kada hearing? 'Di ba? Narinig niyo si Pulong? Sabi ni Pulong. Eh joke lang daw. Pero totoo, ang totoo niyan, siyempre gumagastos ka dyan, ikaw aatin ka sa hearing, wala kang makukuha. Parang nagtatrabaho lang din kasi sila yan. May monthly yan sila na sahod, di ba? Kung aatin ka dyan, overtime ka, syempre. Syempre, overtime pay. Kaya kung aatin ka sa isang hearing na ganyan, kailangan may compensation. Ano per oras. Parang empleyado lang yun, no? Pero ang nangyayari, wala yan, naglulukuhan lang yung mga mukong. Tapos si Dan Fernandez, Diyos ko. Google yun. Si Barbers naman, sayang. Pangaya, sayang yung apelyido. Bilib pa naman ako sa tatay niyan. Wala eh. Si Akop, wala yan. Masyadong paangas si Akop. It's your boy, big boy. Kamusta? Kamusta sa? This is Boss Adam, your movie rider. Signing off. Sa susunod ulit guys. Pag-uusapan ulit tayo. Nakakainis. Hindi pa ako makapag-live. Hindi pa ako makapag-live. Wala pa akong kulang pa yung follower ko. Sana tirahin nyo na. Dagdagan nyo naman follower ko. Diyos ko. Thank you guys. Bye bye. Mwah.